Table setting. Plate. Dinner plate. Meron tayong salad plate. So if you notice, mas maliit po yung salad plate natin kaysa sa ating dinner plate or your main dish plate. Mas maliit siya, no? Salad plate. Meron tayong soup plate. O, pwede siya pang soup, pwede pang pasta. So, mapapansin po ninyo, this is shallower. So, mas mababaw po siya. So, because we have different kinds of soup. So, kapag ito po, ang ginagamit natin, so, dapat ang siserve natin mga soup, mas mababaw lang siya. So, sinaserve natin soup dito ay yung mga thick soup. So, ano ba mga example ng mga thick soup? Corn soup. Pumpkin soup. Kasi wala ng pumpkin, squash. Squash soup. Corn soup. Mushroom. Diba yung mga ganyan? Ano pa? Corn soup. Yan, yun. Ano pa? Also, basta yung mga thick, no? Mga creamy na base na soup. Kapag naman itong klase ng soup na to, yung mas malalim, ito po ay ginagamit natin for consomme. Maarte. Sinigang. So, I guess po yan, ha? Consomme. Ano yung consomme? Anong klase soup pa yung consomme na yan? Sinigang, Sa malaga. madaling maintindihan, ito po yung mga clear soup. Clear soup. Tama, ito yung mga mas brothy. Tama, sinigang soup. Filipino cuisine, yung mas masabaw talaga. Sinigang, Pinaglagaan ng medyas. ano pa? Chicken soup. Di ba yung chicken noodle soup? Yung mga ganyan po, no? Ginagamit natin ito. Yung mas kumalalim. Di ba? So, meron tayong cup and saucer. Of course, kasama din yan. Dessert plate. This one is optional. Depende po kung anong klase ng dessert ang sineserve mo. Of course, if you're going to serve a slice of cake, a piece of cake, syempre, gagamitan mo siya ng dessert plate. Serve ka ng ano ba yung dessert na nilalagay sa pakito? Ayun, dessert plan. Tama. Di ba yan? Okay, depende po kung ano ang serve natin. Ang isi-serve natin, dessert. Mahablanca. Ayan, Filipino, di ba? And we have your hors d'oeuvre plate. Hors d'oeuvre. Hors d'oeuvre. Still done. Ano ba? R-E-U-E-R-E-S. Hors Hors d'oeuvre. Sa French. Sa French word. So sa French po, pinopronounce as hors d'oeuvre. Di ba naman yung French parang may halak lagi? Paano lang sasabihin niya siya? Hors d'oeuvre. So sa English, pinopronounce na siya as hors d'oeuvres. Ano ba yan? Ang mga hors d'oeuvres na yan. Ito po yung mga finger food. In short, pika-pika. Pika-pika lang pala. Ano yan? Para yung saging mo. Ano po ba yung mga example ng hors d'oeuvres or hors d'oeuvre? Hors d'oeuvre. Ay, diba? Paano tayo? Sabi ko sa iyo, mag-fine dining tayo. Kaya medyo level up natin ang konti. Ano nga ba mga example ng hors d'oeuvres? So, this is soup, ha? Hors. Tama. Charcuterie board. Charcuterie board. Ay, nangyayita. Yan mga na, di ba? Mga crackers. Cheese. Yung mga crackers. Yung mga fruits. Charcuterie board. Tama. Charcuterie board po ang tawag natin. Charcuterie board. Ano pa? Example niyan. Canapé. Yeah. Sabi mo na sa inyo, ay, canapé. Ini-level up natin. Ano itong canapé? Open sandwiches. Alam niyo, minsan pupunta kayo sa party, mga cocktails, yung para siyang cracker, tapos meron siya, kung ano man yung nandang, meron siya, siguro pipi, no? Sticks. Tapos meron siya dipping sauce. Meron ka naman kasi hindi with, di ba? Vegetable salad. Pero that is
din siyang appetizer, pero this is served outside of the meal. So, hindi siya kasama talaga. Kasi nga, di ba yung sa kaya natin lang siya pika-pika. So, sinaserve yan before na i-serve yung mismo parang dinner. Diba? Yes! So, kunwari, di ba, habang naghihintay para bago mag-start yung program, may mga ganun mo na mga nakaserve na hors d'oeuvres. Or going to eat in a restaurant, di ba, habang naghihintay, na dumating ang iyong minute, di ba, sila na gano'n, di ba, meron talaga side dish. Parang tawag natin doon is hors d'oeuvres. So, usually complementary to yung no? Yes, hors d'oeuvres. Na, tapos na tayo dyan sa mga dinnerwares. Next naman, flatwares. Okay, pag sinabi natin flatwares, these are knives, forks, spoons, regardless of style or usage, they are also known as silverware. Kasi kulay silver na naman sila. Kahit kulay gold pa yan, ang tawag natin dito ay silverware. So, syempre, we have your knives. Iba't ibang klase ng knives. So, this is a butter knife. Butter knife po ito. Wala tayong ano eh. So, ito na lang gagamitin natin. So, butter knife, may iba po yan. So, siya, pot butter. So, kung nag-serve ka ng bread and butter, so ito yung bibigay mo. Mag-serve ka ng steak, of course, kailangan mo ay steak knives. So, pero wala tayo. Ito na lang gagamitin natin. O, spoon and fork. This is a soup spoon. No? Sa fine dining restaurant, sa style, hindi ka mag-serve ng ganito if it is not needed. Hindi kagaya sa atin, kasi Filipino cuisine, automatic po sa atin ang kutsara atin ito. Correct? Diba? Pero po, in most ano talaga, ang nakaserve, ang nakalagay lang talaga is fork and knife. Kasi fork na talagang ginagamit nila. Meron magkakaroon lang ng soup, ay spoon kapag meron soup. So, sinerve mo, asa sa iyong menu, no? Kapag meron ng soup. Na talaga maglalagay ng spoon. Fork natin ay iba-iba rin. No? Mas malaki ito. So, this is your dinner fork. So, dinner fork, ito usually ginagamit rin here sa knife. No? For example, you're serving steak, no? Or eating protein. No? Meron pang pork, no? Meron pang pork chop. Ito yung gagamitin. And yung kung mas maliit, this is a salad fork. So, magkalalagay ka lang na ganito if you're going to serve salad. Pwede rin salad knife, no? Kasi pagkat ng mga dahon-dahon. No? You have your dessert spoon and dessert fork. So, again, this is optional. Depende po kung ano ang serve mo. Dessert. You're going to serve a slice of cheesecake. Siyempre, dessert fork ka lang. So, ang dessert mo ay ice cream, gelato. Gelato ice cream. Yan, gelato. Ang sarap, bukanda. Very Pinoy, no? Bukanda, no? Ayan. Siyempre, dessert. Spoon. And this is stir. Stir lang ng iyong coffee or tea. Stir lang ito. Next is ating glassware. Ano yan? Mga baso. Hindi yung pinanggalingan ng kapudos ang baso. O, glassware. Glassware. These are glass, decanters, pitchers, and all drinking vessels used at the table or at the bar. So, iba-iba pong klase din yan. Actually, kung saan, sino nag-FND dito? Sir Luigi. Ayan, kasi sa FND, nag-aaralan yan. Iba-ibang klase. Merong tall glass, merong high wall glass, iba-iba yan. So, ito na lang, ano lang, dining lang tayo. Yun yung sa pang bar usually yung mga yun. So, iba-iba pong klase ng ating mga glass. So, this is a water goblet. Water goblet. Kasi, ilalagay natin dito ay tubig. Water goblet, may explain ko yung anatomy ng wine glass. So, water goblet. So, this is your white wine glass. White wine, red wine glass. Pansinin niyo, mas malaki ang red wine glass. Mas mataba. Mas matangkad siya. And yung iba niyan, mas malaki talaga ito. And you have your champagne or yung tulip glass. Tawag niya tulip glass. So, explain ko lang na mabilis ang glass. So, ano nga ba ang parte ng wine glass? So, this is the rim. Rim niya. Rim. This is the bowl. This is the stem. And this is the base or the foot of the wine glass. So, ang mga red wine glass po ay talagang mas malaki kaysa sa white wine glass. So, mas wider po yung kanilang rim and usually mas malaki yung bowl nila. Bakit po? Kasi diba kapag umiinom ng
sa mga pelikula, sinuswirl-swirl, tapos inaamoy-amoy. So, sinuswirl nila yan, para doon nakikita nila, lalo na yung mga wine experts talaga, yung mga wine connoisseur. Na doon sa pag sinwirl nila yan, so tinitingnan kasi nila yung paano bumaba. Yung wine, saan nakikita nila doon kung gano'ng kagandang klase, no? Na red wine. Eh, did you know ang red wine po ay hindi siniserve na yelo. And hindi po siya chilled talaga. Usually, room temperature or medyo konti ay hindi siya talaga super lamig. No? Yes. Kasi parang nagbabago daw yung ng flavor ng red wine, no? And, syempre, alam natin ang red wine, di ba? The more na talaga mas matagal siya nakapermit, mas mahal siya. So, yun yung mga ginaganon-ganon nila. Yung Nobelino yan. Ay, si Basher, baka makatsak na din. O kung maraming wine lang naman, huwag yung ganyan-ganyan. Kasi amoy mo pa, ano ang wine? 250 pesos lang pala yung wine mo. Oo, di ba yung mga murang-murang ganyan? Francia. Naano ko, Charleroi. meron ako napanood noon na, ang sabi ng mga gusto nyo nilagay sa ilalim niya, di ba meron sila parang may ihalaw, ano sila, parang meron sila upa doon. So sabi, the more na mas malalim yung upa nila, yung parang ano niya dito, parang meron siyang bukas. O, nakalubog talaga. The more na mas malalim yun, mas mahal siya. Na mas magandang quality. Kasi di ba depende kung ilang years na siya. O 12 years old na ng mga wine na gano'n nakapermit. So mas mahal. So yun yung mga ginagawa nila. Hindi ba ibang klase ang red wine din? Meron Shiraz, di ba? Meron. Di ba yung mga yan? So white wine, ayan, mas maliit siya. Kasi sa red wine. Tulip glass. Mapapansin po natin ang champagne glass o tulip glass, mas mahaba at mas narrow po yung kanyang bowl. Bakit? Kasi di ba ang champagne is bubbly. So mabula talaga siya. So kahit ganyan lang yung ipinor mo, binuhos mong champagne, yung bula niya hanggang dito. Kaya talagang mas matangkat po at mas mahaba yung kanyang bowl. No? Ayan lang. Siyempre, pag sa tubig, dito lalagyan natin. No? Water bubbles. Siyempre nga, pang fine dining tayo. Diba? O, hindi nakaka-aesthetic yung ating ay, hindi nagagay pala sa akin. Coffee or tea. Diba yan? Yan. Parang ganda siya tingnan. Hindi ka talaga ito. Nabutiretso eh. Parang kape naman. Parang kape ng mga Oo, asistenta. diba? Sana, okay na tayo doon. Glassware. Hallowwares, kapag sinabi naman po natin hallowwares, so these are service items of death or volume, including platters, trays, and stands. O yung mas malalaki na, mga lalagyan. Sa Tagalog, bandihado, yung mga ganyan. Those are examples of hallowwares. Features, diba? Yung mga gravy bowls, o lalagyan ng kanin, yung mga bowl na malalaki. So, hallowwares po ang tawag natin yun. Okay na masyado kasi mo, diba yung table natin. So, underliner. So, these are extra parts of dinnerware placed under service pieces. Underliners or charger plate. Yan ang tawag ng charger plate yan. No? Ito, yung nasa ilalim ng mga plato. So, again, that is just used for aesthetic purposes. Diba? Parang maganda lang siya. Diba? Yung mga ganyan. So, yan po ay example po na ating yan po. So, dito tayo sa table setting. Ayan, arrangement. Table setting na tayo. No? Pero hindi naman yan ganyan ka ano natin kasi ang dami yan, no? Di ba mapapansin po ninyo, yung sa picture, di ba? Usually ganyan nga, no? That depends on how many courses you are going to serve. No? Depende sa dami, depende po sa ilang courses na serve mo, doon po mag-depend kung ilang dinnerwares ang gagamitin mo, kung ilang flatwares ang gagamitin mo. So, mapapansin mo niyo, di ba usually ganyan ang confusion eh. Teka lang, ang dami kutsara pinidor, alin ba ang gagamitin sa yan? So, rule of thumb with that, so kung may invite kayong kumain sa isang fine dining restaurant, baka naman hindi gagawin mo ang kutsara. So, ang rule po dyan, ang paggamit po niyan is you start from the outside going in. Palabas. So, unahin mo yung mga nasa dulo. Paloob. Yan. Mauna mo gagamitin yung mga nasa dulo. Paloob.
Yan po. No? Kasi nga, depende kung ilang courses po yung isi-serve nila. It can go as far as 18 to 20 course meal po, yung mga yan. Pero makikita mo naman, wala laki-laki na ano, tapos yung pagkain, ganyan lang. Diba? Ganyan talaga, mga pang-fine dining. Yung mga ganyan, yun na yung mga mamahal talaga. Diba? Yes. Okay, so dito na tayo. Sige, diretso na tayo sa table setting. Ay, may bisita. Steerer lang siya. Siguro lang. Nakakala na. Ay, hindi mo may bayan. Wala. Ayan na. Ano rin natin ito? Pagkagamitan nila ka mag-serve tinola. Okay, let's start with the dinnerware. Yes, dinnerware. So kapag po, for example, this is our table. So bago po mag-serve, no, if you have an underliner or charger plate, so syempre yun ang unahin natin. And bago po mag-place po ng mga dinnerwares, eh kailangan at least 2 inches. Sorry. Kaya, dito ka. Ayan, para wala yan. Wala ka nakaharangan dyan. So, 2 inches po from the edge of the table. So, huwag masyado na sa dulo ganyan. So, at least 2 inches, no? From the edge of the table. So, ano lang ito, table setting. Wala akong pagkain, syempre. So, a-arrange lang natin yung table. Pag nakikita yung maganda, yung table na nakaganyan natin. Nakaset up ng pang fine dining. So, this is the dinner plate. Serve ka ng salad. Paano mo yung salad dyan? Serve ka ng soup. Alam mo yan. Siyempre, meron tayo hors-d'oeuvres. Ang hors-d'oeuvres dito. For example, bread and butter. No? Dessert, this is optional. Siyempre, depende kung anong klaseng dessert ang isi-serve mo. Mag-serve ka ng creme brulee. Ang creme brulee, may lalagyan na yun. So, hindi mo na kailangan ito. Ang dessert is panakota. Ang panakota, may lalagyan na rin. So, no need with this one. Mag-serve ka ng gelato. Ang gelato, may lalagyan yun. So, hindi na kailangan ito. Pero ang aking dessert ay slice of cheesecake. Hindi mo na ilagyan. Dito na lang. Hindi naman yun. Pwede dito or pwede tabaw. No? And cup and saucer. Ano naman ito? Yung cup and saucer parang silver siya. No? So kahit anong natin talaga yan. Cup and saucer. Dito natin talaga yung cup and saucer. Next is yung glasswares. No? Glasswares. So tandaan po natin, when we're serving food, mag-aayos tayo ng table, ang mga drinks are always on the right side. Right side na kakain. Right side ang mga drinks. So, sa inyong meal preparation, serve kayo ng drinks. Kung nga, magre-refill kayo, magpo-pour kayo ng drinks, dito kayo sa right side. Pag magsaserve ng pagkain, dapat lagi sa left side. Hindi yung nasa left side ka, abot yung paso ng kliyente. So, doon ka sa right side. Okay. So, this is the water goblet, yung red wine glass, white wine glass, and your champagne glass. Parang nauna yung champagne. Ayun nga. Susunod ka. Kasi wala naman yun. Sherry glass. Yes. Sherry. Ano rin yan? Different kind of wine. Hindi tayo mag-sherry. Diba? May sherry, may shiraz. Ang dahil yan. Okay. So, water goblet, your champagne, red wine glass, white wine glass, yung coffee or tea, cup. Dito tayo ngayon sa mga flatware. Sabi nga natin, ang rule is palabas. Siyempre, meron akong soup, so maglalagay ako ng soup spoon. Soup. Soup. Salad. Salad, maglalagay ako ng salad knife and salad fork. And lahat ng mga knives, right side, left side. Here. And of course, meron akong dinner plate, yung aking entree. Kunwari na lang, steak knife ito. Steak knife and my dinner knife. My dinner fork. Siyempre, meron akong hors d'oeuvres, bread and butter.
This is the score. Tapos your teeth, stirrer lang yan. Halo. And, hindi ako sure kung hindi ka sure ano yung dessert. Pwede kong ilagay naman pareho. Dalawa. Dessert spoon and dessert spoon. So, ito po ang inyong magiging 5 course meal po ito. 5 course meal table setting. Home bed making. As I said earlier kanina, 7 minutes, no? So, we have your bed liner. So, ito po yung pangsapin. So, kasi hindi naman po lahat ng pasyente natin, especially if you're going to be a living caregiver, lahat naka-customized bed. No? Some of our patients, ang bed nila ay the ordinary bed, like this one, home bed. No? Kailangan natin ng bed liner. So, ito po ay pinoprotektahan ang mattress. No? So, kung magkaroon man ng secretion sa pasyente natin, like for example, nag-diaper na ang pasyente mo, nag-leak ang diaper niya. So, usually po ng mga bed liner na ganito is parang waterproof siya. So, yung sa ilalim niya is made of, parang hindi ito matagos po, no, kung ano man yung secretion sa galing sa pasyente, natatago sa mattress para magprotektahan yung mattress. And what else? So, after po niya, dito fitted sheet. Ano yung fitted sheet? So, ito po yung merong garter. No? Ayan, yung ginagamit natin sa bahay. No? And sa lahat po ng hospital ngayon, ganito lahat sa gamit nila, no? Fitted sheets. And meron tayong flat sheet. No? Yan, yung second flat sheet. Blanket. No? Lahat niya pumunta naman eh. Ano po ang difference ng fitted sheet sa flat sheet? Fitted sheet po yung merong garter. Flat sheet is parang flat lang siya, wala siyang garter. Parang lang siyang ordinary blanket. No? Yes. And our third flat sheet. So that, meron ba tayong quarter on the way. Ito po ang tawag natin dito. No? Pag duvet kasi yan, so yung parang pinaka-duvet. Dubai. D-O-V-E-T. Duvet. Parang yun siya yung salang duvet. Parang nag-Dubai ka. Galing Dubai. Ang tawag dito, signage of duvet. So, usually po yung mga duvet na yun, meron duvet cover. So, yun lang po nilalaman, papalitan mo lang yung parang pinaka-ano niya. Parang siyang pilo, kung isa mo lang malaki. Yung cover. So, parang yung mismo man, hindi mo nilalatan ba? No? Ayan. And of course, meron tayo dapat pillow-fix. No? So, ayos natin, according to use. Siyempre, ito na natin gagamitin. And liner. And yung pillowcase. Okay. Kailangan ko na tulak, sir. Ito na. Ha? Yung tahan, dito ang maayos naman na online. So, Sige. wala. Sensya sila. Talagang kailangan nyo lumapit dito. Hindi nyo makikita. Okay. So, with bed making, wala naman na gano'n po sa inyo ng housekeeping, no? Namiyansi sa inyo ng housekeeping. Si ano rin yata? Si Luigi. Zero yata. Ayun. Okay, so with housekeeping, alam ko hanggang 2 flat sheet lang sila. No? So, meron iba't ibang klase ng flow. No? Yung klase ng pagladlad po natin sa mga linens. No? So, we have yung what we call, so this is the bed liner. Siyempre, itong unahin natin natin. So, ito po yung tinatawag na fisherman's throw. Bakit siya fisherman's throw? Tawag dito. Parang nagtatapon ng ano yan? Yung net. Ganon. Fisherman's throw po ang tawag doon. Yes. So, parang naman hindi ka na pag-ganon, di ba? Yung hindi ka pupunta pa doon. So, ganyan po. No? Fisherman's throw. Yan. Butterfly throw. Meron naman butterfly. Ay, tama. Merong butterfly. Paano naman po yung butterfly? Kapag butterfly, paano? Ilalagdag mo siya. Ilalagdag mo mga yan. Butterfly. O anyway, kung ano man ang gusto mong klaseng throw. No? Fisherman, butterfly, kung ano man yan. Sige, go, sir. Ilagay na natin. Kasi importante, mailagay mo na maalis. This is bed liner. Is ang fitted sheet natin. Fitted sheet. Fisherman. Fisherman. Batman throw daw. Batman, Fisherman. Ayan, dolphin. Next is the first flat sheet.
So, first flat sheet, ito po iligaan para ng pasyente. So, dapat, the good side is up. Kasi dapat, ang good side ang lagi nagtatouch sa skin ng pasyente. So, paano natin ang bad side ng ngilin? So, most of you knows this. Pero ang mga bago, so titingin po tayo sa side ng ngilin. So, kung saan po yung pinagtahian, yung sa side niya, huwag yung titingin sa taas. Kasi may design siya. So, tingin kayo sa side. Yung sa side niya, kung saan po yung pinagtahian, ito po yung consider na bad side. Ito ang good side. Okay? So, first flat sheet, o hinigan pa rin ng pasyente. Para na iyang magalit flat sheet ka. Okay, so dapat, good side is up. Sir, pakilinan mo muna yan. Yan. Pakilan. Yes, the second flat sheet. Ito na po ay kumot. Ito pa lang yung kumot. Okay? So, kumot, dahil ito ay nakapatong sa pasyente, therefore, good side is down. Bad side is up. Kasi nakapatong ito sa katawan ng pasyente. Kulang po yan dito. Ingat. Blanket. Hindi ba may sabi nga blanket, anyway, kung may design yan, gusto mo harap yung design. Kahit ano po, kasi hindi na siya directly magtatouch sa skin ng pasyente kasi meron siyang second flat sheet. Sabi na for aesthetic purposes, tatakpan mo rin naman. Ito rin maintindihan yung ano dito. Yung logic behind this. Straight ulit na yan, pag ano, ito, halfway lang, kasi malapad ko ito. Ayan. So, kung meron ibang blanket, yan. Kung meron po yan, ha? Blanket, so mag-iiwan ng space dito. About 1/4 space dito. Bakit? Kasi ito, igaganyan mo. Okay. Yes. Yung second flat sheet, ibababa mo. Okay? Third flat sheet, ginanyan mo pa. Tatakpan mo rin naman itong flat sheet. Hindi rin naintindihan. Pero sundan na lang natin. Yan yung sabi eh. Okay? So, ito, hindi yan kahit ano. Kasi hindi na siya directly magtatouch sa skin ng pasyente. Ganun na lang. Kita na lang. O diba? Tatakpan mo rin. Tama. Okay. So, bago natin nilagay ang duvet, mag-tuck and mitre na tayo, sir. Lahat tumang isang takang may na. Yes. Ito pala, hindi ko maana. Dapat inusupan natin ito ng konti, no? Ito. Dapat dito, nakaano ito, dito nakasagal yan. Kasi may ito-tuck and mitre tayo. Anyway, ganyan lang yan. Okay na yan. So, tuck and mitre, ito po, na para makita lang. Yung pagmamiter po ng corners, dito kita na yung triangle. Bakit? Kasi makapal. Sir, ito muna. Ganda natin. Yan. Okay. So, pagtatak po ng corners, so, po dito. Yan. Tapos, litawan. Para triangle. Ayun, para may triangle lang siya po na ito. Napakasiksik. Iba na rin sa mga hotel, pag nag-hotel ka, parang hindi mo matanggal yung ano, kasi super siksik talaga siya. Actually, sa hotel, hindi na sila nagka-triangle ganyan. Diretso na lang siya. Diretso na lang. Basta nakatak siya dito. Tapos, ayan. Ang duvet. Natatakpan mo rin naman ang tubig.
Tare, partner. Marchi. Lotion po ba? Ano requirement siya ng TESDA? Kailangan meron kami dalawang ganyan. Sige na gamit for ano talaga. Ginagamit talaga. Sinecheck po yan. Kasama sa audit yan. Envelope fold. O, nandyan. O pwede, sa ilalim po ng here. Okay? Saka natin sa ilalim. Guys, Sa atin, folder naman yan para lang natin. Okay. So, ito po ay pwede bawasan depending on the weather. Hindi ko magkukumot ng ganyan dito sa Pilipinas.